ay yung interim release. Ang kailangan kasi sa interim release ay yung third country o yung bansa na tatanggap kay Pangulong Duterte. Japan! Okay. Okay, sandali lang. Tatagal tayo sa sigawan ninyo, sandali lang. Ituloy ko muna aking update. So, kailangan ito ng third country. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita nyo sa ICC website, meron ng third country doon. Meron ng isang bansa na nagsabi na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung maalala ninyo, noong siya ay pinasok sa detention unit, medyo natagalan ang pag-file namin ng interim release. Dahil kinausap pa namin at naghanap pa ako ng tutulong sa akin. Dahil wala akong mapagkatiwalaan doon sa Pilipinas, ginamit ko ang aking mga nakilala sa labas ng Pilipinas dahil sa aking trabaho. Nakiusap ako sa kanila na tulungan ninyo kami. So medyo matagal yon dahil hindi madali makipag-negosasyon sa isang bansa. Pero, sabi ko nga, dahil sa pagdarasal ninyo, may mga good news na nangyayari. So merong isang bansa na nagsabi, sige, okay lang, dito ninyo siya dalhin. At masasabi ko, hindi Japan. Yun lang. Hindi ko masabi sa inyo kung saan, pero pwede kong sabihin, hindi siya sa Japan. Tapos, ayun. So yan ay pending. Nandoon na lahat ng papeles, dokumento, lahat. Pinasok na namin sa ICC. Ano ba ang sinasabi ng prosecutor? Sabi ng prosecutor, yes sir. Sabi. Ano ba sinasabi ng prosecutor? Kung nakikita nyo, kumontra sila sa interim release. Sabi nila, hindi pwede yan kasi ang dami niyang kaibigan sa buong mundo. Ang laki ng network ng supporters niya. Yan ang sinasabi ng prosecutor. Kaya hindi daw pwede. Pangalawa, yung pamilya niya, hindi nila tinatanggap yung pagkuha ng ICC o pag-detain ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lagi nilang sinasabi ay kinidnap siya. Yun naman ang katotohanan. Nakita niyo yun sa opening statement ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si E.S. Medialdea. Sa first hearing pa lang sinabi na namin, kidnapping ang tawag sa batas, extraordinary rendition. Inuulit ko lang kung ano yung nasabi na. Kaya hindi pwede sabihin ng prosecutor na dahil kay Inday Sara ay hindi namin papalabasin ang kanyang ama. In fact, dapat nga nila yan ibigay si Pangulong Duterte sa akin. Kasi para mapanigurado ko na siya ay a-attend at mag-cooperate sa kaso. Dahil mahirap siyang i-engage kung siya ay nandoon sa loob. Bakit hindi pwede ibigay ang interim release? Tatlo yan. Unang-una, pwede siyang lumayas. Alam na natin na hindi siya lalayas. Kasi lagi niyang sinasabi, gusto ko umuwi ng Davao. Gusto ko mamatay sa Pilipinas. So ibig sabihin, alam natin kung saan siya hanapin. Hindi yan pupunta ng Africa, ng Antarctica, ng West Philippine Sea. Pupunta yan ng Davao. Magpapalibing yan sa Davao. Pangalawa, sinasabi nila ay posibleng mag-threaten ng witnesses. Buhay na buhay si Trillanes, buhay na buhay si De Lima, buhay na buhay lahat ng... Oy ma'am! Buhay na buhay lahat ng buhaya. Sandali! Ano pa yun, ma'am? Saan ako? Pwede siyang mag-threaten ng witnesses. At ang huli ay pwede siyang... Nakalimutan ko na naman. Ano yung huli? Ipatuloy ang paggawa ng krimen kuno. Nakita naman natin na hindi na nag-oath, hindi na mayor ng Davao City si dating Pangulong Duterte. Ano ba sinasabi niya?
Sabi niya, hindi ko magawa ang trabaho ko kung nandito ako. Hindi makatarungan para sa mga tiga-syudad ng Davao kung ang mayor nila ay nasa loob ng detention unit at may kaso na hinaharap sa ICC. Sabi niya, mamaya na lang yan kapag nasagot na at natapos na ang ICC ko na kaso. So yan yung mga tatlong bagay na pwede mo hindi ibigay ang interim release. Pero sa kaso ni dating Pangulong Duterte, wala ito lahat. Kaya nakikita ninyo, wala nang basihan sa batas ang oposisyon ng prosecution. Ang basihan